Ang mga hayop na to nakakaaliw pagmasdan kung magkakasama. Nakakamangha rin tignan kapag nagkakaisa. Sa mga kaya nilang gawin bilang grupo, naku, ihanda na ang inyong panga at tenga. Dahil strength in numbers daw ang motto nila. Naaliw ang mga netizens sa viral video ito ng mga pato. Trip sila. We're all in this together kasi ang motto nila sa pagtawid sa kalsada. Ang mga motorista very patient naman sa paghintay. Ang mga bibing kumending-kending at kumiliti ng views sa mga netizens. Dito pala matatagpuan sa Bustos, Bulacan. Ayon sa uploader ng video na si Red Ronquillo, pabiyahe raw siya pabaliwag nung araw na yon at bigla silang mahituin ng ilang lalaki. Akala ko kung anong meron. Tinignan ko yung paligid, wala namang kahit ano. Si kuya lang na nagpa-stop. Tapos maya-maya nakita ko, may pangapatawid pala na grupo ng itik. Para silang bata na ginaguide nila kuya na patawid ng kalsada. Kapag sandamakbak na pato, ang tawag po dyan ay flock. Kung magkakasama sila sa tubig, tinatawag silang raft of ducks. Ang lagpas 1,000 bibi na nahuli kam sa video ay galing pa sa Kutkut, Bulilan. Nagmamarcha sila panipat naman sa Makinabang, Baliwag, Bulacan para dito naman sila sumimot ng mga hindi pa naaaning panay. Ang mga itik na ito nagsisilbi na ring natural pest control. Yung pong pagpapastol, hindi lang po doon sa para makatipid kami sa pakain. Nandun na rin po yung para po makain po yung mga kuhol na naninira sa mga palayan po. Saka po yung mga insekto na nasa lupa po. Nakakatulong din sila pagyamanin ng mga lupa. Pakinggan ng mabuti. Nagtataka rin ba kayo kung ano ang tunog na ito? Katunog man ng atungan ng baka, hindi raw ito galing sa hayop na yun. Ano kaya ito? Ngayon ay alam na raw ng mga residente ng Roxas sa Palawan kung saan nagmumula ang tunog na ito. Tunog na palagi nilang naririnig tuwing umuulan sa iba't ibang lugar. Sa isang video, nahuli kam na raw ang mga nilalang at hindi nga sa baka ito nanggagaling. Dahil ang totoo, ang kasagutan ay sa mga palaka na kung tawagin ay buffalo frog o banded bullfrog. Ang video ito na in-upload ni Raymond, isang residente ng lugar. Marinig ko yung mga tunog na yan noon pa, maliliit pa kami. Basta malakas ang ulan, nandyan sila, ingay. Kung sama-sama naman ang mga palaka, hindi po echosera ang tawag sa kanila kundi army of frogs. Ang malakas na tunog na kanilang nililikha ay may kaugnayan sa kanilang pagpaparami. Mga lalaki yan na nag-call ng mga babaeng palaka in order for them to reproduce. So, tinatake advantage na basically yung ulan para makapag-lay ng eggs yung babae at ma-fertilize ng lalaki yung eggs. Dito naman sa Quezon Province, pinag-iingat sa zigzag road na ito ang mga motorista. Hindi lang dahil takaw aksidente ito, kundi dahil may mga unggoy na pakalat-kalat sa daan. Palambi-lambitin at nag-aabang na makakain. Matagal ko na po silang nakita dito. 1985 pa. Sila ay iilan pa nun. Pero nang sila'y dumami, marami naman ang nawili. Talagang sila ay tuwan-tuwa. Kaya halos gusto nila pakainin. Mayroon pa nga po ditong dumadayo. Philippine long-tailed macaque ang mga unggoy na ito. Nagsimula raw silang dumami sa zigzag road nung pandemya dahil siguro naging tahimik ang lugar. Ang magkakatropang unggoy ay tinatawag na troop. Ang buntot nila halos singhaba lang ng katawan nila.
Ginagamit din nila ang kanilang buntot bilang pambalanse kapag umaakyat sa puno o tumatalon sa mga sanga. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Sa ilang dekada ng pagdaan ni Mario sa lugar, napansin daw niya ang kawalan ng mga natural food sources ng mga unggoy. Pero ang pagpapakain sa mga unggoy, may pick na raw na pinagbabawal ngayon. Ang posible pong mangyari, magiging aggressive na sila kapag hindi na sila binibigyan ng pagkain. Hindi lang mga unggoy, bibi at palaka ang may kanya-kanyang grupo. Sa laki ng daigdig, ang dami pa nating hayop na pwedeng kamangaan at kagiliwan. Pero kasama niya ang mas mabigat na tungkulin natin, na protektahan sila at igalang ang natural na balanse ng kalikasan. Dahil sa huli, nasa atin ang susi para hindi mabawasan ang kanilang bilang.